Hindi lahat ng tao sa mundong ibabaw ay nabibiyayaan ng magaan at marangyang buhay. Hindi lahat ay nakakadanas ng kaginhawaan at katiwasayan. Tulad na lamang ng buhay ni Leia, isang simpleng dalaga na nangangarap na maging mayaman balang araw. Kaya naman, tinyaga niyang sariling makapagtapos ng pag-aaral kahit sa isang publikong paaralan lamang. Uli lang lubos na si Leia at lumaki lamang sa mga tiyahin. Bata pa lamang siya ay lumisa na ang kanyang mga magulang dahil sa isang sakuna. Dala ng kahirapan ay natuto si Leia na tumayo sa sarili niyang mga paa. Napagtapos ang sarili bilang working student at sa awa ng Diyos ay nakuha ang diploma na matagal na niyang pinangarap. Oo na ba talaga ang desisyon mo, Iha? Hindi na ba talaga magbabago? Sinusubukang pigilan ng tiyahin niya si Leia. Nagpasya kasi si Leia na lumuwas ng Maynila upang doon makipagsapalaran at makapaghanap ng maayos na trabaho. Opo, Chang. Tatawag naman po ako palagi. Hari nawa po, makahanap ako agad ng trabaho doon para makapagpadala po ako sa inyo dito. Hinawakan ng tiyahin niya si Leia sa pisngi. Naku, huwag mo nang isipin yan. Ang mahalagay, maging maayos ka doon sa pupuntahan mo. Okay lang kami dito. May ibibigay nga pala ako sa'yo bago ka umalis. Tumayo mula sa pagkakaupo ang tiyahin ni Leia at may kinuha sa drawer. Isang maliit na supot yon at may lamang kwintas. Kwintas na may pendant na ang design ay maliit na kompas. Namilog ang mga mata ni Leia dahil kumikinang ang kwintas na yon. Ginto po ba yan, Chang? Namamangha si Leia. Tumango naman ang kanyang tiyahin. Oo, Iha. At sayong gintong kwintas na to. Nanlaki lalo ang mga mata ni Leia. Talaga po ba? Pero, saan po ito nanggaling, Chang? Bakit hindi niyo po naisipang isanla para magamit po ninyong pera? Grabe ang pagkakailing ng tiyahin ni Leia. Ano ka ba? Hindi ko pwedeng gawin yun. Baka mamaya, multuhin ako ng nanay mo. Isa pa, kabilin-bilinan niyang ibigay ko daw sa iyo to sa tamang panahon. At sa tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon. Isunuot ng tiyahin ni Leia ang kwintas sa kanya. Ingatan mong kwintas na to dahil itong magiging gabay mo sa lahat ng bagay. Desisyon at lugar na pupuntahan mo. Isipin mong kasama mong inay mo sa lahat ng oras kapag suot mo ang kwintas na yan. Bilin pa ng tiyahin ni Leia. Mangyak-ngyak namang yumakap si Leia sa tiyahin. Salamat po, Chang. Hayaan po ninyo. Iingatan ko to. Hindi ko po ito iwawala. Maluha-luha na rin ang tiyahin ni Leia at nagyakapan silang dalawa. Pagkatapos mag-impake ni Leia ng gamit, ay dumiretso na ito sa terminal ng bus. Habang nasa biyahe, ay patuloy ang pagdaloy ng mga luha ni Leia. Masakit man at mabigat sa aking dibdib na umalis. Pero kailangan kong gawin to para sa pangarap ko. Magkikita tayong muli, Chang at mga pinsan ko. Mga salita ni Leia sa kanyang isipan habang kapakapa ang pendant na kanyang kwintas. Pagkatapos ng halos isang araw na biyahe ni Leia ay nakarating na rin siya ng Maynila. Sobrang siyang namangha nang masilayan ang kagandahan ng lungsod. Grabe naman ang mga building dito. Ang tataas. Aligaga si Leia na lumingalinga sa paligid. Maya-maya pa ay may papalapit sa kanyang babae. Si Tessa. Ito palang kontak niya sa Maynila. Senior ni Leia si Tessa nung college pa ito. Leia! Tawag nito habang papalapit kay Leia. Abot naman hanggang tengang ngiti ni Leia nang makita ang matalik na kaibigan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tessa! Namiss kita! Namiss din kita, Leia! Tugon ni Tessa na sabik ding makita si Leia. Halos magkakalahating taon din kasi simula nang magkasama silang dalawa. Doon pa sa probinsya bago lumuwas ng Maynila si Tessa. Agad namang silang umuwi sa tinutuluyang apartment ni Tessa at sabik na nagkwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Mabutit pumayag ang tsakahin mo na lumabas ka dito sa Maynila. Nagtitimpla si Tessa ng juice. Nung una, ayaw niya.
Pero syempre, malaki na ako at ayaw niya daw pakialaman ng desisyon ko. Tsaka narito ka naman daw kaya kampante si Chang. Tugon ni Leia habang inaabot ang juice na tinimpla ni Tessa. Pero maiba ako, Tessa. Kamusta pala yung trabaho mo dito? Okay naman ba? Oo naman. Magtatagal ba naman ako dito kung hindi? Siyempre, nung una, nag-a-adjust pa ako kasi first time ko lang dito sa Maynila. Sooner, nasanay din ako sa environment nila. Wow! English-Englishan ka na ngayon ah! Pagbibiro ni Leia. Napatawa naman si Tessa. Oo nga eh. Wala eh. Maahawa ka naman sa mga tao dun sa opisina. Tsaka, kailangan din lalo kapag nagre-report. Matalino ka naman at magaling mag-English, di ba? Eh di sisiw na sa'yo yun. Umasim ang mukha ni Leia. Yung mga kasamahan mo sa trabaho, mababait ba sila? Napanguso si Tessa. Eto aaminin ko sa'yo, Leia. Kapag kasi pumasok ka na sa trabaho, lalo't hindi mo teritoryo, like us na dayo dito sa Maynila, asahan na natin yung kritisismo. Normal yun. Normal sa kanila na may nasasabi. Pero syempre, hindi na lang natin papansinin. Kailangan mag-focus lang tayo sa trabaho kasi yun naman ang pinunta natin, di ba? Tsaka, kilala naman kita eh. Alam kong hindi ka magpapa-apekto sa kanila. Ngumiti si Leia. Asus, ano naman ang pakialam ko sa kanila? Tsaka tama ka, trabahong pinunta natin dito kaya ano ba naman ang pakialam ko sa kanila? Dinaan na lamang ni Leia sa pagbibiro ang kabang nararamdaman. Hindi na lamang niya sinabing tunay niyang nararamdaman dahil ayaw niyang mag-alala sa kanyang kaibigan. Isa pa ay inisip na lamang ni Leia na masasanay din naman siya sa kung anumang pag-a-adjust ang kakaharapin niya sa bagong buhay niya sa Maynila. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkaibigan. Oh, basahin mo yan, Leia. Guidelines yan para may ideya ka sa mga pwedeng itanong sa'yo ng mag-i-interview sa'yo. Possible yung pinaka-boss ang haharap sa'yo. Kasi yung posisyon na ina-applyan mo, hindi naman basta-basta ibinibigay sa kung sino lang. Kaya napakaswerte mo kapag nakapasok ka. Naku! Mas excited pa si Tessa kay Leia na mag-apply ng trabaho. Napakagatlabi si Leia. Paano kung hindi ako makapasa? May pag-aalala sa tono ng boses nito. Nangiti si Tessa. Ano ka ba? Alam kong kaya mo yan. Degree mo pa lang, ipapasa ka na nila. Basta maging confident ka lang sa mga isasagot mo sa mga tanong nila. Eye-to-eye contact is important. And syempre, yung paggalang mo at pagiging polite. Tatalikod na sana si Tessa nang biglang may naalala siyang sabihin pa. Bumalik siya sa harapan ni Leia at hinaplos ang balikat ng kaibigan. Kung hindi ka naman makapasa, di sa department ka namin ilalagay. Kaya huwag ka mag-alala. Makakapagtrabaho ka pa rin dito sa Maynila, bumagsak ka man o hindi. Nakahinga naman ang maluwag si Leia. Magkahalong kaba at sabik ang kanyang nararamdaman para sa unang pagkakataon na pag-a-apply niya ng trabaho. Nang matapos magalmusal at mag-prepare si Leia at lumabas na siya ng sala upang doon hintayin si Tessa. Saglit pa ay lumabas na rin si Tessa. Nawindang si Tessa nang makita ang pormahan ni Leia. Leia? Bakit ganyan ang suot mo? Napapakunot ang noo ni Tessa nang makita ang porma ng kaibigan. Bakit? Pangit ba ang suot ko? Huminga ng malalim si Tessa habang tinitingnan ang pormahan ni Leia. Nakamahabang palda ito na akala mo'y sisimba. Nakapolo shirt na hindi akma ang kulay sa suot na pang-ibaba. Idagdag pa ang suot na salamin na napakakapal ng grado. Napapailing na lamang si Tessa. Gusto niya sanang pagpalitin si Leia ngunit pag-check niya sa oras ay malapit na silang malate ng pasok. Pagdating nila ng kumpanya ay wala nang tigil ang mga taong naroroon nakakatitig kay Leia. Naiilang tuloy ang dalaga, ngunit hindi na lamang niya pinapansin ang mga mapanghusgang titig na yon. Hey Tessa, who's that creep? Walang pakundangang tanong ng isang babaeng katrabaho ni Tessa. Mahina lamang ang boses nito ngunit
Rinig pa rin ni Leia at minabuti na lamang niyang magbingi-bingihan. Huy, yung bunganga mo, marinig ka niya. Nanarak ang dalawang mata ni Tessa habang pinagsasabihan ng katrabaho. Patay mali siya naman si Leia na pakunwari ay hindi narinig ang sinabi ng intrimididang katrabaho ni Tessa. Ano Leia, ready ka na ba? Patay mali siya din namang tanong ni Tessa. Tumangutango naman si Leia. Oo, kahit medyo kinakabahan. Dinadaan na lang sa tawa ni Leia ang halo-halong emosyon na nararamdaman. Ano ka ba? Breathe in, breathe out lang. Kaya mo yan. Full support naman si Tessa kay Leia. Ngumiti naman ng marahan si Leia at humugot ng malalim na paghinga. Ano, kaya na ba? Tanong muli ni Tessa. Tumango muli nang may determinasyon si Leia. Okay, good. Halika't ihatid kita sa opisina ni Mr. Chairman. Hawak ang kamay ni Leia ay hinatid ito ni Tessa sa opisina ng may-ari mismo ng kumpanya. Si Chairman Andrade. May kaedadan na ito ngunit malakas pa rin ang pangangatawan at matalas ang tingin at pandinig. Good morning Mr. Chairman. Kasama ko na po si Leia. Yung nirefer ko po as secretary ni Sir Miko. Sambit ni Tessa. Natigilan si Leia sa sinabi ng kaibigan. Miko? Sino yun? Bakit parang hindi naman nabanggit sa akin ni Tessa? Napapaisip tuloy si Leia. Please come in. Tugon ng matandang lalaki sa malagong na tinig. Pasok ka na. Pabulong na sambit ni Tessa at may pagsenyas pa sa kamay. Dumiretso naman si Leia. Tinapik naman siya ni Tessa at lumabas na rin ng opisina. Bago magsalita ay humipo na muna si Leia sa pendant ng kanyang kwintas bilang pangpaswerte. Dahilan upang mailabas niya ang kwintas at mabilis na mapansin sa kanyang leeg. Hindi naman alintana ni Leia na lumabas na ang suot na kwintas dahil sa lutang ang kanyang utak at iniisip. Good morning po Mr. Chairman. Saka nagsalita si Leia. Saka humarap si Mr. Chairman kay Leia at nagtamang kanilang mga mata. Sa pagtama na kanilang mga mata ay tila may naramdamang kakaiba si Leia. Maging si Mr. Chairman ay ganun din. Tila matagal na niyang kilala si Leia at hindi lang niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung paano nangyari yon. Gayong kakikita pa lamang niya sa dalaga. Good morning. Please have a seat. Nakatitig si Mr. Chairman kay Leia habang inaalok ito ng pag-upo. Naupo rin si Mr. Chairman sa harapan ng couch na inuupuan ni Leia upang mas matitigan ang dalaga. At sa pag-upo pa lamang niya ay pumukaw na agad ng kanyang pansin ang kwintas na suot ni Leia. Ngunit sa halip na tanungin si Leia tungkol sa suot na kwintas nito ay naging kalmado si Mr. Chairman at normal na kinausap ang dalaga. So, you're Leia. Nabasa ko kasi ang portfolio mo and I just knew some details from you. Mahinahon na panimula ni Mr. Chairman. Ngumiti naman si Leia. At sa pagngiti ni Leia ay mas nagkaroon ng interes ang matanda dito. Her smile and glance. Aniya sa isip-isip lamang ni Mr. Chairman. Yes po Mr. Chairman. Leia Gillier po. Nanatili ang mga ngiti sa labi ni Leia habang nakatitig sa matanda. Muling natigilan si Mr. Chairman sa apelido ni Leia. Saglit pa ay nagtanong muli. Gillier? So, you're from Samar, right? Opo. Your parents? Umiling ng bahagya si Leia. Matagal na po akong ulila. Bata pa lang po ako. May lungkot sa tinig ng dalaga. Oh, I'm sorry to hear that. I think wala na akong itatanong pa. I can sense that you can do your work well. Aside from that, malakas kasi ang backer mo. Tessa is one of my valuable employees here in my company. Kaya naniniwala akong kaya mo rin ang kasipagan at galing sa trabaho. So, we're done here. You're hired. Congratulations! Nakangiting hinayag ni Mr. Chairman ang kanyang kamay kay Leia. Namilog naman ang mga mata ni Leia. Hindi siya halos makapaniwala sa kanyang narinig. At sa pagkabigla ay napahigpit ang pakikipag-shake hands niya sa matanda. Talaga po?
Nako! Salamat po, Mr. Chairman! Salamat po! Halos halikan na ni Leia ang kamay ng matanda at nangingilid na mga luha niya. Mas natuwa pa lalo si Mr. Chairman kay Leia. Natutuwa siya sa pagiging grateful ng dalaga at pagiging magiliw nitong kausap. Sobrang gaan ang loob niya kay Leia. Paglabas ni Leia ay sinalubong agad siya ni Tessa. Ano? Ano nang nangyari? Sabik na si Tessa na malaman ang result ng interview ng kaibigan. Pabulong namang tumugon si Leia. Tanggap na ako. Ay! Napatili naman si Tessa. Pinagtinginan tuloy sila ng mga tao doon. Sorry! Napakagatlabi si Tessa sabay yaya kay Leia sa banyo. Oh my God! Sabi ko naman sa'yo matatanggap ki. Ang galing mo naman. Congrats, Leia! Abot hanggang tenga ang mga ngiti ni Tessa. Hinawakan ni Leia ang mga kamay ng kaibigan. Salamat sa'yo, Tessa. Salamat sa pag-build up mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, pinahirapan siguro ako ni Mr. Chairman sa interview ko. You mean, walang mahirap na tinanong sa'yo si Mr. Chairman? Yung mga guidelines na binigay ko sa'yo, nagamit mo ba? Umiling-iling si Leia. Wala nga eh. Yun nga yung hinihintay kong itanong niya. As in wala siyang tinanong ni isa. Anong mga tinanong niya? Labis ang pagtataka ni Tessa. Pangalan ko lang, tapos yung mga magulang ko. Wala na. Nakataas ang dalawang kamay ni Leia, kapantay ng kanyang braso. Nang biglang may pumalakpak at lumabas si isang cubicle doon. That's so amazing! Sumulpot bigla si Kyla. Ang isa sa pinakaiinisa ng mga babae sa kumpanya. Maging si Tessa ay inis na inis kay Kyla dahil sa ubod ng kaartehan nito. Pero may iaarte naman talaga si Kyla dahil mistisa ito. Matangkad at may magandang pangangatawan. Maganda rin siya ngunit kung marunong lang sanang mag-ayos si Leia ay mas maganda pa siya kay Kyla. Napatameme si Leia at Tessa sa biglang paglabas nito sa cubicle. Ano? Bigla kayong napatameme dyan. Parang nakita kayo ng multo Sa ganda kong to. Umirap si Kyla kay Leia at dinatig ito sa balikat. Excuse me? Matare na singhal pa nito. Napatabi naman si Leia sa gilid. Hindi naman ito nagustuhan ni Tessa kaya hinarap niya si Kyla. Hey! At bakit mo dinadating ang kaibigan ko Nanlaki ang mga mata ni Leia sa ginawang pagtatanggol sa kanya ng kaibigan. Tumaas naman ang isang kilay ni Kyla at hindi natitinag. Oh! So kaibigan mo pala itong cheap na to? Baka naman gusto mo siyang turuan ng tamang suotin dito sa company. Hindi yung katulad ng forma niya. My God! Parang mamamalengke. Tiningnan ni Kyla si Leia mula ulo hanggang paa. Aba! At sumusobra ka na Sasapakin na sana ni Tessa si Kyla nang biglang humarang si Leia. Tama niyan, Tessa. Awat nito. Ngumisi si Kyla. Subukan mo lang saktan ako. Alalahanin mo. Malapit ang Christmas bonus natin. Baka maging bato pa ang pera mo. Umirap si Kyla sa dalawa, sabay lumabas na ng banyo. May araw ka rin! Gigil na gigil si Tessa. Napabuntong hininga naman si Leia. Okay ka lang ba, Leia? Pasensya ka na Malungkot ang tono ng boses ni Tessa. Hiyang-hiya siya kay Leia dahil sa mga na-encounter nito sa mga katrabaho niya sa unang araw pa lang sa kumpanya. Nasasaktan man ay pinilit pa rin ngumiti ni Leia. Ano ka ba, Tessa? Wala yun. Sabi mo nga, 'di ba? Huwag ko na lang pansinin yung mga maririnig ko dito. Tapos ikaw naman tong mananapak pa. Napangiti naman si Tessa sa biro ni Leia. Oo nga, pero yung saktan ka, syempre di ko kayang palampasin yun. Tatakutin niya pa ako na mawawala ng bonus. Wala naman akong pake. Basta ba sulit yung sapak ko sa mukha niya Iwasan mo yung babaeng yun Intermedida yun. Ako! Oo, umuusok na naman ang ilong mo.
Napatawa ng malakas si Leia. Totoo naman. O hindi ka nga lang umawat, nako. Sasalubungin niya ang Pasko at bagong taon na may black eye. At nagtawanan na lamang si Leia at Tessa sa loob ng banyo. Hanggang makauwi ay walang tigil sa kwentuhan ng magkaibigang si Leia at Tessa. Nakausap mo na ba si Mr. Chairman tungkol kay Sir Miko? Tanong ni Tessa kay Leia habang sabay silang kumakain ng hapunan. Ha? After break time, yung sekretary niya yung pinakausap niya sa akin. Tapos saka na-explain sa akin na yung anak daw niya magiging boss ko. Tugon ni Leia. Yung Miko palang magiging boss ko? Usisa pa niya. Oo, si Sir Miko. Sorry hindi ko na nabanggit at na-open sa'yo, Leia. Nawala na rin kasi sa isip ko. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman yun, hindi suplado. Very down to earth like Mr. Chairman. And may sasabihin akong sikreto sa'yo. Though alam naman ni Sir Miko at ng lahat. Pero syempre, huwag mo na lang maulit. Ang totoo niyan, ampon lang si Sir Miko ni Mr. Chairman. Hindi sila tunay na mag-ama o magkadugo. Namimilog ang mga mata ni Leia. Ang bait pala talaga ni Mr. Chairman, ano? Bakit kaya siya nag-ampon? Wala ba siyang anak? Bastang alam ko lang, may nawawalang anak yan si Mr. Chairman. Nag-iisang anak daw yun na babae. Yung asawa naman niya matagal na ring namatay. Kaya mag-isa na lang siya sa buhay. Ano nga naman ang gagawin sa yaman kung walang magmamana? Kaya siguro naisipang mag-ampon. Napaisip si Leia. Huy! Di ka na kumibo dyan. Ginulat naman siya ni Tessa. Ha? Ang galing mo din naman talagang kakalap ng balita, no? Pagbibiro ni Leia. Napatawa naman si Tessa at nagpatuloy na silang dalawa sa pagkain. Kinabukasan. O ayan, pumili ka dyan ng isusuot mo Huwag mo nang suotin yung mga dala mong damit, Diyos ko. Inabutan ng mga damit ni Tessa ang kaibigang si Leia. Napatawa naman si Leia sa sinabi ng kaibigan. Ano ba kasing problema sa suot ko? Napapakamot tuloy niyang tanong. Anong problema? Abay ining, nasa Maynila ka na Ang pormahan niyo po kasi panahon pa ni Kupong-Kupong. Naalala mo naman siguro mga sinabi ni Kyla kahapon. Nakapamewang pa si Tessa habang nagpapaliwanag. Kumunot ang noo ni Leia. Kyla? Yung maarting babae kahapon muntik ko nang sapakin. Nako, huwag na natin siyang pag-usapan at wala naman yung kwenta. Ganito, kailangan mo kasing maging presentable sa posisyon mo as secretary ni Sir Miko. Nagigets mo naman sigurong point ko? Tumangunang marahan si Leia. In short, kailangang maging maganda ako palagi? Natatawang tugon niya. Napangiti naman si Tessa. Exactly! Kailangang ilabas natin yung ganda mo. Hindi yung tinatago mo lang dahil ang mga suot mo pang manang. Kailangang i-makeover kita. Na-excite si Tessa sa mga pwede niyang gawin kay Leia upang baguhin ang pag-style ng kaibigan. Inikutan nito si Leia. Oh, anong binabalak mo dyan? Pagtataka tuloy ng dalaga. Tumaas ang isang kilay ni Tessa at halatang halata sa mukha na may binabalak siyang gawin kay Leia. Tumingin siya sa kanyang relo. Maaga pa naman. May bukas na ring optical clinic dun sa bayan. Halika na. Bigla nitong hinatak si Leia at sumakay sila diretso ng taxi. Nagpunta sila sa pinakamalapit na optical clinic. Ano namang ginagawa natin dito? Di magpapacheck up ka. Tugon ni Tessa habang hinuhubad ang salamin ni Leia. Teka, sandali lang. Sinubukan naman itong awatin ni Leia pero huli na ang lahat dahil nahubad na ni Tessa ang salamin niya. Tila nag-blurred tuloy ang paligid ni Leia. Kumurap-kurap siya. Wow! O diba? Ang ganda-ganda mo kapag wala kang salamin. Tuwang-tuwa si Tessa na makitang walang salamin si Leia. Maya-maya pa ay bigla siyang tinawag ng assistant nurse ng doktor ng may-ari ng klinik. Kaya naman naiwang mag-isa si Leia at ang masama nito ay nadala ni Tessa ang kanyang salamin. Tessa, yung salamin ko?
Wala akong makita. Sambit ni Leia habang pilit na inaaninag ang paligid. Ngunit talagang malabo sa kanyang paningin. Saglit pa ay biglang tumunog ang phone ni Leia. Kinapa na lang niya yon mula sa kanyang suot na sling bag. Dahil di keypad ay nakapa agad ni Leia ang keyboard upang masagot ang tawag na yon. Hello? Leia anak? Ang tiyahin pala ni Leia ang tumawag. Chang! Kayo po pala! Kamusta po? Nasabik si Leia na makausap ang tiyahin. Okay naman iha. Ikaw? Kumusta ka naman dyan? Napatawag ako kasi nag-aalala ako at hindi ka naman na tumawag simula nang dumating ka dyan sa Maynila. Pasensya na po kayo, Chang. Hindi pa po kasi ako nakakapag-load kaya hindi po ako makatawag. Okay naman po ako dito, Chang. May trabaho na rin po ako. Masaya si Leia na ibalita sa tiyahin na may trabaho na siya. Ganun ba? Sigit palulodan kita anak para makatext ka sa akin. Masaya ako para sa'yo at may trabaho ka na. Salamat po, Chang. Nako, wag na po at manghihiram na lang po ako muna dito sa kaibigan ko. Hello? Leia anak? Di kita marinig. Nagpuputol-putol na ang linya ni Leia. Po? Nawawalan po siguro ng signal. Sandali po't lalabas ako para makahanap ng signal. Malabo man ang paningin ay pinilit ni Leia na tumayo at mga pa sa daraanan. Naaninag naman niya. Ang kaso ay blurred lang talaga. Nakita agad ni Leia ang daan palabas at doon ay nakakasagap na siya ng paunti-unting signal. Hello, Chang? Naririnig niyo po ba ako? Habang naglalakad si Leia ay hindi niya tuloy alintana ang dire-diretsyong lalaki na nakasakay sa bisikleta. Mabilis itong magpatakbo at magpapang-abot sana sila ni Leia nang may isang lalaki na sumagip kay Leia at iniwas ang dalaga sa padaan na bisikleta. Napanganga si Leia sa ginawang pagyakap sa kanya ng hindi kilalang lalaki. Are you okay, miss? Tanong ng lalaki kay Leia. Pinipilit aninagin ni Leia mukha ng lalaki, ngunit hindi ito malinaw sa kanyang paningin. Hello? Tumitig pa ang lalaki kay Leia, saka pa nito napagtanto na hindi ito masyadong nakakakita. Kaya naman inalalayan na lamang ng lalaki si Leia pabalik sa loob ng klinik kung saan lumabas ang dalaga, dahil batid na niya kung bakit ito naroon. You better stay inside at huwag ka nang lumabas. Please take care. Huling mga sinabi ng lalaki at naaninag ni Leia na lumakad na rin palayo. Napatanga saglit si Leia at napapikit dahil sa mabangong amoy ng lalaki. Sobrang bango kasi ng lalaking tumulong sa kanya. Lalaking amoy nito, na kahit wala na ay naiwan pa rin ang amoy sa paligid at sa katawan ni Leia. Leia? Saka panatauhan si Leia nang marinig ang boses ng tiyahin sa kabilang linya. Oh, Chang? Hello? Nataranta tuloy si Leia. Andyan ka pa ba, iha? Opo. Sorry, Chang. Nawalan po kasi ng signal. Leia, halika na! Bigla namang sumulpot si Tessa. Chang, mamaya na lang po May aasikasuhin lang po ako. Bye po. Ingat po kayo dyan. Pagkababa ng tawag sa tiyahin ay bumaling na si Leia sa kaibigan. Ano ka ba naman, Tessa? Kinuha mo yung salamin ko. Sermo ni Leia kay Tessa habang kumukurap-kurap ang mata. Napatawa naman si Tessa. Ayan na yung salamin mo. Sorry naman at nadala ko. Ngumuso naman si Leia at sinuot na muli ang salamin niya. Muling bumalik sa linaw ang kanyang paningin at ang buong paligid. Naisip tuloy muli ni Leia ang lalaking tumulong sa kanya. Hindi niya tuloy napigilang sumilip sa labas. Uy, saka naman pupunta? Tinatawag ka na talaga ni Doc. Saway ni Tessa. Lumingalinga si Leia sa labas at nagbabaka sakali na naroon pa ang lalaki. Ngunit wala naman siyang nakita dahil wala pa pala masyadong tao sa bayan. Natigilan na lamang si Leia at napapaisip. Uy! Ginulat siya ni Tessa. Ha? Tara na sa loob. Patay mali siyang yaya ni Leia sa kaibigan.
Napapakunot na lamang si Tessa ng noo sa kakaibang ikinikilos ni Leia. Mabilis na nabigyan si Leia ng contact lens na ayon sa grado ng kanyang mata. Ayan! Di ba ang ganda-ganda mo? Hindi na hassle yung salamin. Malino ng paningin mo sa lahat without respect. Kaya pwede mo na yung i-dispose. Masayang-masaya si Tessa para kay Leia. Oy, hindi pwedeng itapon yung salamin ko May sentimental value sa akin to. Tsaka, hindi naman pwedeng palaging naka-contact lens ako. Kaya magagamit ko pa rin to lalo na kapag nasa bahay. Salamat nga pala sa'yo, Tessa Mas gumaan ngayon ang pakiramdam ko dahil hindi ko na kailangang magsuot ng salamin sa trabaho. Sus! Maliit na bagay. O siya, tara na at baka maliit pa tayo. First day of work mo pa naman. Bukas na lang ulit yung iba mo pang makeover. At sumakay na silang muli ng taxi papunta ng kumpanya. Pagdating nila ng kumpanya ay hindi pa rin nakatakas si Leia sa pang-aasar sa kanya ng mga katrabaho nila, lalo na kay Kyla at sa mga kaibigan nito. Wow! Look who's here! The Betty LaFea without the eyeglasses! Salubong ni Kyla sa dalawang magkaibigan. Kasunod ng pang-aasar nito kay Leia ay ang hagalpakan ng mga kasama niya. Nagbuntong hininga si Tessa, nagtitimpi. Sa halip na magalit ay ngiti lamang ang tinugon sa kanila ni Leia. Anong iningiti mo? Si Kyla naman tuloy ang napikon. Alam mo Kyla, kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag kang nangaabala ng ibang tao. And to answer your question, nakangiti si Leia kasi excited na siyang pumasok today. As Sir Miko's secretary. Paggayabang ni Tessa. Namilog ang mga mata ni Kyla kasabay ng umuusok nitong ilong. Maging ang mga kasamahan nito ay napatanga ng malamang personal secretary si Leia ng kanilang isa pang boss na si Miko Andrade. Super crush pa naman ang binata ni Kyla kaya mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng insecurities kay Leia. Nagdire-diretso naman si Leia at Tessa sa opisina. Mamaya na lang break time. Sabay tayo. Bili ni Tessa bago pumasok si Leia sa pinaka-opisina ni Miko. Marahan namang tumango si Leia. At binaybay na ang hallway papunta sa magiging boss niya. Kumutok na muna siya ng 3 beses sa bukas na pinto ng opisina. Please come in. Natigilan si Leia. Pamilyar sa akin ang boses na yun. Sa isip-isip niya. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Leia ay naamoy niya din ang isang pamilyar na amoy. Muli siyang natigilan. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa isip-isip muli ni Leia. It's you. Mas lalong nagulat si Leia nang nagsalita ang lalaki. At nang makita ni Leia ang lalaking nagsalita, ay halos mapaatras siya sa pagkagulat. Ang lalaking tumulong sa kanya at ang boss niyang si Miko Andrade ay iisa. Good morning, sir. Natatarantaman ay bumati pa rin ng magiliw si Leia. Hindi siya makapaniwala na ang boss niya pala ang lalaking tumulong sa kanya. Napakakisig ng dating ni Miko. Magandang lalaki ito. Matangkad, may kayumangging kulay at nakabrush up ang buhok kaya naman napakabangong tingnan. Idagdag pa ang pabangong gamit nito na siyang naging palatandaan ni Leia sa taong tumulong sa kanya. Good morning. You're probably my new personal secretary? Nakangiting bati ni Miko. Napapakagat-labi naman si Leia sa sobrang kaba na nararamdaman. Yes po. Napansin ni Miko na nateten si Leia. Are you good? Are you good? Oo po. Okay lang ako, sir. Aligagang tugon ng dalaga. Napataas naman ang 2 kilay ni Miko. Alright, please have a seat. At naupo na si Leia sa harapan ng working table ng binata. Before anything else, pwede ko bang malaman? Bakit ka biglang lumabas kanina sa klinik nang wala man lang suot na salamin or contact? Her contacts. Like now, for sure may suot ka ng contact lens. Muli tuloy nakaramdam si Leia ng pagkailang. Bumalik sa kanyang isipan ang mga sandaling yon nang hawakan at yakapin siya ng binata.
Um, Magpapasukat pa lang po kasi ako ng contact lens. Wala po yung salamin ko. Dahil nadala po ni Tessa sa loob. Oh, so you're with Tessa earlier. Can I request you something? Sige po, sir. Yan, yang po and opo mo. Pwede bang wag mo na lang akong ipo at opo? Kasi parang magkaedara lang naman tayo eh. I'm 27. And you're? 25 po. I mean, 25. See? May pagkindat pa si Miko. Hindi naman maipaliwanag ni Leia kung bakit tila biglang nawala ang pagkailang niya sa binata. Gumaan ang loob niya dito dahil hindi naman ito suplado tulad ng ekspresyon ng mukha nito. Pakiramdam ni Leia ay hindi siya mahihirapang kunin ang loob ng bagong boss niya. Next time, please be more careful. Anyways, welcome aboard and welcome to our world. Magiliw na ibinigay ni Miko ang kanyang palad kay Leia upang makipagkamay sa dalaga. Tinanggap naman ni Leia ang kamay ni Miko at nakangiting nakipagkamay dito. Naging madali lang para kay Leia ang trabaho bilang personal secretary ni Miko. Hindi siya pinahihirapan ng binata at tinatambakan ng maraming trabaho kagaya ng sa ibang mga boss na inaasa na talaga sa kanilang mga assistant ang lahat ng kaya naman na nilang gawin. Mabilis din silang nagkapalagayang loob at unti-unti na ding natuto si Leia sa kanyang buhay bilang independent at marunong na rin siyang mag-ayos at makisabay sa mga kasamahan sa trabaho. Isang araw ay maagang pumasok si Leia dahil gusto niyang maglinis ng opisina. At habang naglilinis ay biglang dumating si Miko. Hey, Leia, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tanong ni Miko dahil naabutang nagwawalis si Leia ng sahig. Ay, good morning Sir Miko. Okay lang. Kaya ko namang gawin eh. No, you don't need to do that. Lumapit si Miko sa dalaga at kinuhang walis na hawak nito. Hinigit niya ang kamay ni Leia at naupo sila sa couch. Cover your eyes. Kumunot naman ang noo ni Leia. Come on. Pamimilit ni Miko. Kaya naman, pumikit ng marahan si Leia at napapangiti. Batid niyang may sorpresa sa kanya ang boss niya. Okay, you can open your eyes now. Pagmulat ng mga mata ni Leia, ay laking gulat niya nang makita ang isang paper bag sa ibabaw ng mesa. Hindi lang yun basta paper bag dahil may laman ito. Ano to? Why don't you look at it? Why don't you look at it? Sinilip ni Leia ang laman ng paper bag at nanlaki ang mga mata niya nang makitang brand new cellphone yon. Wala naman akong pangbabayad dito. Napatawa si Miko. Seriously? Anong tingin mo sa akin? Bombay na nagbebenta ng mga gadgets? Tawang-tawa ito. Kumunot muli ang mukha ni Leia. Hindi niya kasi maintindihan ang pinupunto ng boss niya. That's yours. Nakangiting sambit ni Miko at seryoso na ang mukha nito. Napanganga si Leia. Talaga? Akin na to? Hindi siya makapaniwala. Tumango naman ng marahan si Miko. Kumislap ang mga mata ni Leia at dala ng kagalakan ay bigla nitong nayakap ang binata. Salamat! Maraming salamat! Nangingilid ang mga luha ni Leia sa sobrang saya. Hinayaan lamang siya ni Miko sa pagyakap sa kanya hanggang sa natauhan si Leia at biglang inangat ang mukha niya. Ngunit ang mga braso ay nanatiling nakapulupot sa leeg ni Miko. Magkatapat ang kanilang mga mukha at nagtama ang kapwa mga mata. Katahimikan. Hindi na namalaya ni Miko na unti-unti na pala niyang nilalapit ang mga labi niya sa labi ni Leia. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nanatili naman si Leia sa kanyang pwesto. Tila hinihintay ang mga labi ni Miko na lumapat sa kanya. Kaunti na lamang at maglalapat na ang kanilang mga labi. Ahem! Biglang sumulpot si Kyla. Mabilis na naghiwalay si Leia at Miko sa upuan. What do you need, Kyla? What do you need, Kyla? Patay mali siya na tanong ni Miko.
Napakagatlabi naman si Leia at bumalik na sa kanyang working table, dala ang regalong ibinigay sa kanya ng binata. Kumukuluman ang dugo ni Kyla dahil sa kanyang nasaksihan ay maayos pa rin siyang humarap kay Miko. Good morning, Sir Miko. May papipirmahan lang sana ako for the extension projects next week. Sabay abot ng folder ni Kyla. Kinuha naman yun ni Miko at agad na pinirmahan. Here. Inabot ni Miko, balik ang folder kay Kyla. Thank you, sir. Aalis na sana si Kyla nang may biglang pahabol pa si Miko. Kyla, please next time. Call Leia bago ka dumiretso dito. Okay? Marahang tumango si Kyla at lumabas na rin ang opisina. Paglabas ng opisina ay saka siya humugot ng malalim na hininga at tila dragon na umusok ang ilong. Mas lalong umikting ang galit niya kay Leia. Samantala ay naging awkward naman si Leia at Miko sa opisina. Simula nang umalis si Kyla ay binalot na sila ng katahimikan hanggang sa hindi na makatiis si Miko at nauna nang nagsalita. Do I have any appointments today, Leia? Let me check, sir. Mag-open pa lang kasi ako ng desktop. Tugon ni Leia habang binubuksan ang kanyang computer. Naghihintay naman si Miko nang sasabihin ni Leia. Wala for today. Bukas pa yung appointment nyo kay Mr. Louie. Tumango naman si Miko. I guess wala naman tayong gagawin ngayong araw. Why don't we go somewhere else? Bumilis ang tibok ng puso ni Leia. Ibang pumasok sa isip niya nang sinabi ni Miko na may nais itong puntahan. May kukunin lang ako kay Tessa. Sa kaba ay biglang napatayo si Leia. Nagtaka naman si Miko kung bakit biglang iba ang kinilos ng dalaga. Dire-diretso namang lumabas ng opisina si Leia. Papunta sana siya kay Tessa ngunit nakita niyang abala ito at may kausap sa kabilang telepono. Kaya naman naisip ni Leia na magtungo na lamang sa banyo. Doon ay nagbuntong hininga siya. Tinitigan ang sarili sa salamin at hindi mawala sa isip ang mga titig ni Miko. Dahil tulala si Leia sa kawalan ay hindi niya alintana ang biglang pagpasok ni Kyla. Hindi lang siya tumuloy sa loob dahil may naisip siyang masamang balak para sa kawawang dalaga. Tahimik lang si Kyla na pinagmamasdan ang sunod na gagawin ni Leia. Ilang saglit pa ay pumasok si Leia sa loob ng isang cubicle at doon ay sinigawa ni Kyla ang kanyang plano. Kumuha si Kyla ng upuan at ikinalang yon sa may pinto ng cubicle upang hindi makalabas si Leia. Nang magawa ng masamang plano ay tahimik din siyang lumabas ng banyo. Bagay lang sa'yo yan, kasi malagdi ka. Sambit ni Kyla sa sarili habang nakataas ang isang kilay. Palibasa ay walang alam sa ginawa ni Kyla ay kampante pa rin si Leia. Nang matapos umihi at mag-flush ay bubuksan na sana niya ang pinto ng cubicle. Sandali. Pilit na tinutulak ni Leia ang pinto ngunit ramdam niyang may mabigat na nakaharang doon. Hello? May tao ba dyan? Sumisigaw na si Leia. Ngunit nabatid niyang walang tao sa loob ng banyo kung hindi siya lamang. Napakagatlabi si Leia dahil nagsimula na siyang kabahan. Samantala ay naghihintay naman si Miko sa kanyang opisina. Saan na nagpunta yun? Napatanong siya sa kanyang sarili. Naisip niya na baka napachismis na ito kay Tessa. Kaya naman, tinawagan niya ang dalaga. Hello, Sir Miko? What can I do for you, sir? Mabilis na pagsagot ni Tessa sa tawag ni Miko. Nandyan pa ba si Leia? Can you please tell her to go back here now? Thank you. I'm sorry, sir, pero wala si Leia dito. Hindi pa siya napapadaan simula nang nag-in ako. Napakunot ang noo ni Miko. Sa pagtataka niya, ay napaangat siya mula sa pagkakaupo at naisipang puntahan si Tessa. Agad namang tumayo si Tessa nang makitang papunta sa table niya si Miko. Sir? Are you sure na hindi mo pa nakikita si Leia? Umiling-iling si Tessa. Hindi pa, sir.
Actually, kanina ko pa siya hinihintay. Kanina pa ba wala? About 30 minutes ago. Are you busy? Can you help me find her? Oo naman, sir. At sinamahan ni Tessa si Miko na hanapin si Leia. Nakangisi naman si Kyla habang pinagmamasdan ng dalawa. I-imagine ko na agad ang itsura ni Leia sa cubicle na yun habang naghihintay ng saklolo. Pagdiriwang ni Kyla sa kanyang isipan. Bihira kasi ang nagbabanyo sa banyong yon kaya sigurado si Kyla na matatagalan pa ang pagsaklolo kay Leia. Ngunit nagkamali siya. Baka nagbanyo siya, Sir Miko. Nagbanyo? May comfort room naman sa office Kung minsan kasi, yayayain niya akong magbanyo dun sa gusto niyang cubicle. Possible, nandun siya now. Can we go there? Can we go there now? May pag-aalala sa tono ng pananalita ni Miko. Let's go, sir! At nagmadali na silang magtungo sa banyo na sinasabi ni Tessa. Leia, andyan ka ba? Walang tumutugon. Pumasok na rin si Miko kahit ladies room yon dahil sa sobrang pag-aalala kay Leia. Pagpasok niya ay nakita niyang upuang nakakalang sa pinto ng cubicle kung saan naroon ang dalaga. Inalis agad ni Miko ang upuan at binuksan ang pinto. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanilang harapan si Leia na wala ng malay. Leia! Leia! Halos sabay silang napasigaw. Mabilis namang kinarga ni Miko si Leia. Please, call the medics! Aligagang utos ni Miko. Nagmadali namang tumakbo palabas ng banyo si Tessa upang makatawag ng tulong. Mabuti na lamang at mabilis na dumating ang medics at nadala si Leia sa ospital. Naalarma ang buong opisina dahil sa nangyari. Maging si Kyla ay naalarma. Pagmulat ng mga mata ni Leia ay nasilayan niya ang puting kisame ng kwarto ng ospital. Nasaan ako? Pinilit niyang bumangon. Hey, kaaya mo na ba? Biglang nagsalita si Miko na kanina pa pala naroon at binabantayan siya. Kumunot ang noo ni Leia. Nagtataka. Anong nangyari? Wala ka bang naaalala? Nag-isip ng bahagya si Leia at saka nagbalik tanaw sa kanyang isipan ang pagkakakulong niya sa cubicle. Naalala ko na. Nakita ka namin ni Tessa na wala ng malay. The doctor said na naging unconscious ka. The doctor said na naging unconscious ka dahil na-suffocate ka sa loob. But everything is fine with you now. Just let us know kung may masakit ba sa'yo. They already did some tests too para masigurado na okay ka. And all lab test was normal and that's good news. Nakangiti si Miko kay Leia. Bigla namang hinawakan ni Leia ang kamay ng binata. Salamat. Kumikislap ang mga mata ni Leia. Ngumiti naman si Miko at hinawakan din ng mas mahigpit ang kamay ng dalaga. Kinabukasan ay pinatawag ang lahat ng mga empleyado ng kumpanya para sa isang anunsyo. I call each and every one of you para ipaalam na during this time, i-check na ang lahat ng mga CCTV camera sa bawat sulok ng kumpanya. Panimula ni Miko. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ni Kyla. Patid niya kung bakit i-check ang mga CCTVs. Pinaimbestigahan na rin namin ang nangyari kahapon. Kaya involve ang lahat ng mga CCTV para madaling mahanap ang salarin sa nangyaring pagkakakulong ni Leia sa banyo. Now, I will still give chance para sa kung sino man ang taong gumawa nito kay Leia. Umamin ka na kung sino ka man. My office is open for you. Pwede kang umamin sa akin na tayong dalawa lang magkaharap. Seryoso mukha ni Miko. Pagkatapos ng meeting na yon, ay agad nagtungo si Kyla sa opisina ni Miko upang kusa ng umamin. Kinakabahan man si Kyla ay matapang siyang nagtungo doon upang aminin na siyang may kagagawan ng nangyari kay Leia. Kumatok na muna si Kyla sa pinto. Please come in. Sambit ni Miko. Pagtunghay ni Miko ay hindi na siya nagtaka na si Kylang makitang pumasok. Ngumisi siya sa dalaga. Tinitigan si Kyla na may ibig sabihin ang mga titig. Samantalang si Kyla ay napapakagat labi sa sobrang kaba. Tumayo si Miko upang mas maayos na makaharap si Kyla. Nagpamulsa ang kanyang dalawang kamay. Yes, Kyla. May sasabihin ka ba?
Diretsong tanong ni Miko. Bahagya nang tumingin si Kyla sa mga mata ng binata. Tumitig muli si Miko na tila ay nagtatanong. Huminga ng malalim si Kyla. Ako Sir Miko, may kagagawa ng pagkakakulong ni Leia sa banyo. Dire-diretsong pag-amin ng dalaga. Tumaas sa mga mata ni Miko. I knew it. Tumitig ng malamlam si Kyla dito. Alam ko ikaw may kagagawa nun. Sinubukan na lamang kita kung matatakot ka sa mga hakbang na gagawin namin para malaman ang totoo. Naisip kong ikaw, dalbatid kong inis ka sa lahat ng mga nagiging bago dito. Pinapalampas ko ng lahat ng mga pinapakita mong attitude sa lahat ng mga katrabaho mong babae dito. Alam kong nature mo yan. Pero, for God's sake, Kyla, dinala ka na ng kamalitaan mo sa pagtitake risk ng buhay ng iba. Alam mo naman siguro kung nasan ngayon si Leia, hindi ba? Mataas ang tono ng pananalita ni Miko. Bahagya ng tumango si Kyla. I'm sorry, Sir Miko. Ang tangi nitong nasambit. Humugot ng malalim na hininga si Miko at naghalukip-kip ng braso. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad. Tugon ni Miko. Kumunot naman ang noo ni Kyla. Kay Leia. Saad pa ni Miko. Walang nagawa si Kyla. Labag man sa loob niya ang gagawing paghingi ng tawad kay Leia, ay sumama pa rin siya kay Miko upang maipakita sa boss niya na pinagsisisihan niyang nangyari. Nagtungo silang dalawa sa ospital kung saan naka-admit si Leia. Pagdating doon ay namamahinga si Leia at nabigla ito sa biglang pagpasok ni Kyla at Miko sa loob ng kanyang silid. Sir Miko at Kyla? Pagtataka ni Leia. Ngiti naman ang salubong ni Miko kay Leia na mas kinainisan lalo ni Kyla. Ngunit dahil nais ni Kyla na ipakitang anghel siya ng mga oras na yon, ay pinilit niyang itago ang inis na nararamdaman. Plastic na nakangiti din si Kyla. Kasama ko si Kyla dahil may gusto siyang aminin at sabihin sa'yo, Leia. Sambit ni Miko. Nanatiling tahimik si Leia. Nagtataka. Humakbang ng mas malapit si Kyla sa tabi ng kama ni Leia. Leia, gusto ko na agad humingi ng tawad sa'yo dahil sa nagawa ko. Hindi ko naman sukat akalain na ganito na aabot sa ganitong senaryo na ma-hospital ka. I'm really sorry. Ikaw palang nagkulong sa akin sa cubicle. Mahinahon ang boses ni Leia. Napapahiyang tumango si Kyla. Natigilan si Leia. May sasabihin ka ba, Leia? Sumingit na si Miko. Umiling si Leia at ngumiti. Mas mabuti sigurong kalimutan na lang natin ang nangyari. Lahat naman tayo nagkakamali. Siguro may mabigat ka lang na pinagdadaanan sa ngayon. Hindi ko alam at walang nakakaalam na kahit na sino. Wala ka bang aksyon na gustong mangyari? Police report, habla, anything? Tanong pa ni Miko. Umiling-iling muli si Leia. Okay na ako, Sir Miko. Ligtas naman ako eh. Nawalan lang naman ako ng malay. Pero sana lang hindi na mauulit. Tumaas ng bahagya ang isang kilay ni Kyla ngunit pinilit niya pa ring ipakita ang pagpapakumbaba. Are you sure about that? Paninigurado ni Miko. Ngumiti muli si Leia. Yes, Sir Miko. At inabot ni Leia ang kanyang kaliwang kamay upang makipagkamay kay Kyla. Tinanggap naman ni Kyla ang kamay ni Leia kahit sa loob-loob nito ay labis pa rin ang inis na nararamdaman. Pumalakpak si Miko. Alright, so okay na tayo dito. Okay ka na, Leia, and also si Kyla. Tama? Yes, sir. Plastic na tugon ni Kyla. O sige, magpahatid ka na sa driver ko pabalik sa office. Magkita na lang tayo mamaya dun, okay? Sambit ni Miko. Hindi pa ba kayo sasabay, sir? Nagbabakasakali si Kyla na muli niyang makakasama sa sasakyan si Miko. Umiling lang si Miko at bumaling na kay Leia. Lumabas na lamang si Kyla ng silid na yon na umuusok ang ilong. Mas lalong umiting ang galit niya kay Leia. At ang pag-aakala ni Leia na okay na sila ng dalaga ay isang pagkakamali dahil ginawa lamang yun ni Kyla upang hindi siya makasuhan at maparusahan ng management.
How's everything with you? Malambing na tanong ni Miko kay Kyla. Umayos naman ang pagkakaupo si Leia at sumandal. Okay na ako, Sir Miko. Pwede na daw akong umuwi bukas, sabi ng doktor. Nakangiting tugon ni Leia. Hindi naman nawala ang titig ni Miko sa dalaga. Mga titig na kumikislap ang dalawang mata. Sir Miko? Oh, mabuti naman. Namimiss ka na ng office. Naaligaga si Miko. Napatawa naman si Leia. Parang 2 araw lang, sir. Namimiss na kita. Dire-diretsong sambit ni Miko. Natameme si Leia sa kanyang narinig. Saglit pa ay hinawakan ni Miko ang kamay ng dalaga at unti-unting naglapat ang mga labi nila. Hindi na rin namalayan ni Leia na nadala na rin siya at sumasabay sa mga halik ni Miko. Nang matauhan ay kusang kumala si Leia mula sa pagkakahalik ng binata. I like you, Leia. From the very first day na nakita kita, namunti ka nang mabangga ng bisikleta. I never felt like this before. Sa'yo lang. From that day, gusto na kitang palaging makasama. Makita, maalagaan. At masiguradong okay ka palagi. Pwede ba kitang maging girlfriend? Nanatiling tahimik si Leia at malamlam na nakatitig kay Miko. If you want, liligawan kita. Kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Sabihin mo kung anong gusto mo at yun ang gagawin ko. Please, hayaan mong patunayan ang sarili ko sa'yo, Leia. Kitang-kita ni Leia ang sinseridad sa mga mata ng binata. Yumuko si Leia. Naguguluhan ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam kasi hindi ko alam ang nararamdaman ko. Parang ang bilis. Hindi makatingin si Leia sa mga mata ni Miko. Muling hinawakan ni Miko ang 2 kamay ni Leia. I understand, Leia. At tulad ng sinabi ko, maghihintay ako. Nandito lang ako. Hindi ako lalayo, hindi ako susuko. Salamat. Walang ibang maitugon si Leia, kundi ang magpasalamat kay Miko. Hindi man niya maintindihan ang nararamdaman para sa binata, ay alam naman ni Leia na masaya siyang marinig ang mga katagang yon mula kay Miko. Hindi pa lamang niya kayang tumbasan ang nararamdaman ng binata para sa kanya dahil nais na muna ni Leia na makasigurado para sa kanyang nararamdaman dito. Kinabukasan ay sabik na pumasok si Leia sa trabaho. Sure ka bang kaya mo nang pumasok? Tanong ni Tessa habang nasa taxi silang 2 ni Leia. Abot hanggang tengang ngiti ni Leia at kumikislap ang 2 mata. Aba! Teka, parang iba atang wangis natin ngayon Napansin naman ni Tessa ang pagngiti-ngiti ng kaibigan. Magkwento ka naman dyan, dagdag pa ni Tessa. Ano namang ikukwento ko? Natatawa si Leia. Asus, kunwari ka pa dyan Siyempre, yung level nyo ni Sir Miko. Ano? May pangaasar sa tono ng pananalita ni Tessa. Ano bang level ang sinasabi mo dyan? Patay mali siya naman si Leia. Umirap naman si Tessa. Ay nako, akala mo ba hindi ko napapansin yung meron sa inyong 2? Napapakunot ang noo ni Leia. Ano ba kasi yun? Nako, kung alam mo lang nung makita ka namin sa cubicle na walang malay. Parang naging Superman si Sir Miko As in, aligaga siyang binuhat ka. Tapos nagpatawag agad ng medics. Actually, okay ka na nun. Pero hindi ko alam, ang arte pa ni Sir, ininsist talaga niyang madala ka ng ospital. Hindi daw siya kampante na hindi ka pa napapatest. Tila chismosa ang dating ni Tessa sa pagkakwento. Napapakagat labi si Leia. Mapigilan lang ang pagngiti. Hindi na niya namamalayan na kinikilig pala siya sa kinakwento ng kaibigan. Pero, bahala ka kung ayaw mong mag-share. Anyway, maiba tayo. Bakit hindi mo pinahabla si Kyla? Usisa pa rin ni Tessa. Hindi na. Okay na naman kami Okay na din ako at wala namang masamang nangyari sa akin. Forgive and forget. Tugon ni Leia.
Ngumuso si Tessa. Ewan ko sa'yo, Leia. Naku, malay mo pa ba kung okay na talaga siya sa'yo? Ibang tumirang babaeng yun. Napaisip naman si Leia. Saglit pa ay tumunog ang kanyang telepono. Agad itong sinagot ni Leia dahil si Miko pa lang tumatawag. Where are you? Nasa taxi pa, pero malapit na. At biglang binaba ni Miko ang tawag. Nagtaka naman si Leia sa inasta ni Miko. Maya-maya pa ay napasigaw naman si Tessa dahil may nabasa siyang message mula sa kanyang email. Ngayon lang nangyari sa kumpanya to. Grabe naman! Sambit ni Tessa. Ano yun? Pagtataka naman ni Leia. May nawawala doon ng malaking perang company. Ang laki ng discrepancy. Milyon-milyon. May pag-aalala sa tono ng pananalita ni Tessa. Nawindang si Leia. Sa kanya napagtanto kung bakit tumawag sa kanya si Miko. Ilang saglit pa ay nakarating na sila ng kumpanya. Pagpasok pa lamang ng dalawa ay pinagtitinginan na si Leia ng mga empleyado. Ipon-ipon silang lahat sa recreation area. Anong meron? Pabulong na tanong ni Tessa sa isa nilang katrabaho. Sumingit si Kyla at ito na ang tumugon. Almost 200 million pesos lang naman ang naging lugi ng kumpanya. Umirap lang si Tessa dahil ayaw niyang kausap ang intermedidang dalaga. Kaya ba nandito kayong lahat sa recreation dahil tungkol dun? Tanong na lamang ni Leia. Hindi mo ba alam? Involve ang pangalan mo. May pangaasar na tono ng boses ni Kyla. Anong sinasabi mong involve si Leia? Saka sumingit si Tessa dahil hindi niya nagustuhan ang tugon ng dalaga. Tumaas ang isang kilay ni Kyla. Well, let's just wait and see. At umalis na ito. Naiwan tuloy si Leia na labis-labis ang pag-aalala. Huwag mong pinapansin ang babaeng yun. Nag-iimbento lang siya. I told you, hindi pa rin talaga siya nagbabago. Plastic lang yung paghingi niya sa'yo ng sorry. Nanggagalaiting sambit ni Tessa. Lumutang naman ang isip ni Leia sa pag-aalala. Hindi niya alam kung paano nangyaring nasangkot ang kanyang pangalan sa issue na kinakaharap ngayon ng kumpanya. Hindi nagtagal ay dumating na si Miko. Lumapit siya kay Leia at bumulong. I'm sorry, Leia. Pero kailangan ko itong gawin para maging patas sa mga empleyado ng kumpanya. Pero pangako, aalamin ko ang totoo. Napanganga na lamang si Leia dahil hindi alam ang nais na sabihin. Maya-maya pa ay nag-ingay na mga tao dahil may paparating na 2 pulis. Teka, bakit may pulis? Anong nangyayari? Naaligaga si Tessa. Bumaling siya kay Miko. Sir Miko, bakit po ganito? Sa hindi naman maipaliwanag ng dahilan ay tila umurong ang dila ni Leia at hindi na makapagsalita. Good morning. Kayo po ba si Miss Leia Gilier? Tanong ng pulis. Marahang tumango si Leia. Tila nawala na ng pag-asa at ganang ipagtanggol ang sarili. Inaanyayahan po namin kayo sa presinto para sa ilang mga katanungan. Patungkol po sa nangyaring nakawan ng pera sa pondo ng kumpanya. Hawak ang poses ng pulis na kumakausap kay Leia. Wala sa sariling iniabot ni Leia ang 2 niyang kamay sa pulis. Samantalang umiiyak na si Tessa. Sir Miko! Anong nangyayari? Tulungan niyo naman ang kaibigan ko. Kakarating lang namin eh. Baka pwedeng ipaliwanag niyo kung anong nangyayari. Si Tess ang nag-hysterical. Ngunit nanatiling walang imik si Miko pero kitang-kita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala para kay Leia. Nagdidiwang naman si Kyla sa isang gilid. Ito na naman palang may pakana ng pangahamak sa kawawang dalaga. Isusuot na sana ng pulis ang posa sa 2 kamay ni Leia nang biglang, What the hell is happening here? Biglang dumating ang Mr. Sherman na ama-amahan ni Miko. Bumaling ang matanda sa mga pulis na hawak ng 2 kamay ni Leia. Tumaas sa mga kilay ng lahat ng tao na naroon sa ginawa ng Mr. Chairman. Gumit na ito sa pagitan ng pulis at ni Leia. Bakit niyo siya huhulihin? Mataas ang boses ng matanda. Mr. Chairman, let me answer that question. Ang tumugon ay ang babaeng finance PIC ng kumpanya. Kasabot pala ni Kyla kaya nadiin si Leia.
Nakinig naman si Mr. Chairman at si Leia ay nanatiling lutang sa nangyayari. May nawawala pong malaking perang kumpanya, Mr. Chairman, at sangkot pong pangalan dito ni Miss Gillier. Kinais lamang po siyang imbitahan ng mga pulis upang makuha ang kanyang statements. Paliwanag pa nito. Ngumisi si Mr. Chairman at biglang napahalakhak. Nagtaka naman ang mga tao at nagbulungan. If that's the case, I think wala namang problema kung kuhanin ni Leia ang pera ng sarili niyang kumpanya. Nakataas ang noo ni Mr. Chairman na pahayag. Ha? Halos sabay-sabay na reaksyon ng mga tao na naroon. Maging si Miko ay napanganga at si Tess ay kumura pa ng ilang beses kung si Mr. Chairman ba talagang nagsasalita. Si Leia naman ay bumalik na sa kanyang wisyo nang dahil sa sinabi ng matanda. Saglit pa ay sumenya si Mr. Chairman sa dalawang pulis na dumistansya sa kanila. Lumayo naman ang dalawang pulis at gumilid na muna. Hinawakan ni Mr. Chairman ang kamay ni Leia. Gusto ko lang sanang ipaalam sa lahat ng narito. And actually, bala kong magpa-press ko na lang para isahang announcement na. Pero dahil sa naiipit sa ganitong sitwasyon si Leia, wala naman akong magagawa kung hindi sabihin sa inyo ang lahat. Leia is not just the typical Leia Gillier na kilala nyo. She is the Leia Gillier Vistamonte, my long-lost granddaughter. Ang matagal ko nang hinahanap na parte ng puso ko. Ang nag-iisang anak na nag-iisang heredera ko. Napanganga ang lahat, maging si Leia ay tila binuhusan ng malamig na tubig dahil sa pagkabigla. Si Tessa ay natulala din. Is that true, Papa? Mangiyak-ngiyak si Miko sa paghahayag ni Mr. Chairman sa totoong pagkatao ni Leia. Ngiti naman ang naging tugon ni Mr. Chairman, kaya naman pinuntahan ni Miko ang dalawang pulis at humingi ng paumanhin dahil close case na ang issue. Pagkatapos ay hinarap ni Miko ang lahat ng mga empleyado. Sa lahat ng mga narito, maliban kay Tess at Leia, you can go back to your work please. Thank you. Mabilis na nahawi mga tao at kalaunan ay si Mr. Chairman, Miko at Leia at Tessa na lamang ang natira. Tinitigan ni Mr. Chairman si Leia. Nakikislapan ang kapwa nila mga mata na tila nangungusap. Apo! Hindi na nakapagpigil si Mr. Chairman at niyakap ng mahigpit si Leia. Wala namang alinlangan na tinanggap ni Leia ang yakap na yon ni Mr. Chairman. At nang mayakap nila ang isa't isa, ay doon din nila napagtanto na walang duda. Iisang dugo ang nananalaytay sa kapwa nila mga ugat. Wala pa man ang katunayan sa harapan nila. Na pruwebang Vistamonte nga si Leia ay sapat na ang luksong dugo na kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Hindi po ba kayo nagkakamali lang, Mr. Chairman? Naluluha si Leia. Hindi pa rin siya makapaniwala. I have all the documents with me. Right away, pinaimbestigahan ko ang background mo. Nung una pa lang kitang nakita, I knew to my heart na may parte ka sa buhay ko. Hindi ko palang masabi ng mga oras na yon dahil wala akong kasiguraduhan. At ang makita ko ang gintong kwintas sa suot mo. Doon ako nagkaroon ng interes na buklatin ng buhay at pinanggalingan mo. My instinct and love for your mom never fails me. 99.9%. You're my granddaughter. Hindi mapapantayan ang ngiti sa mga labi ni Mr. Chairman at Leia. Labis-labis ang kasiyahan na kanilang nararamdaman. Maging si Miko at Tessa ay nakikidiwang ang mga puso sa pagkikita ng maglolo. Nang araw ding yon ay isinama na ni Mr. Chairman si Leia sa mansyon. Mamimiss kita, Leia. Umiiyak na sambit ni Tessa. Umuwi kasi sila saglit sa apartment upang kunin ang ilang pang mga gamit ni Leia. Ano ka ba? Magkasama pa rin naman tayo sa trabaho. Palagi pa rin tayong magkakasama. Salamat Tessa. Salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo para sa akin. Hayaan mo, susubukan kong tulungan kang makaalis na dito. Hawak ni Leia ang kamay ni Tessa. Ano ka ba naman, Leia? Huwag mo nang isipin yun. At tandaan mo, lahat ng pagtulong na ginawa ko sa'yo, lahat ng yun, pure intention at pagmamahal ko sa'yo bilang kaibigan. Kaya wag mo nang isipin pa ang mga bagay na yan dahil okay lang ako. Tugon ni Tessa habang patuloy na tumutulong mga luha.
Niyakap naman siya ni Leia ng mahigpit. Na mga oras na yon ay nakikinig lamang pala si Miko sa kanilang dalawa. Nalulungkot din siya para sa dalawang magkaibigan dahil magkakalayo na. Nang nakapagpaalam na si Leia ng maayos at nakuha ang kanyang mga gamit, ay dumiretso na sila sa mansyon. Labis-labis ang kaligayahan ni Leia dahil sa unang pagkakataon na pagtungtong niya sa mansyon. Nung una ay akala niya na isang panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang hinarap na siya ni Miko, ay doon niya talaga napagtanto na totoong lahat na nangyayari. Ang malaking pagbabago sa buhay niya. I'm so happy for you. Sambit ni Miko. Nagulat si Leia na makitang sumulpot si Miko mula sa kanyang likuran. Ikaw pala, nakangiting tugon ng dalaga. Pinaalam ko pala kay Papa na kausapin ka ng solo. Oo nga pala, baka isipin mong magkapatid tayo. Huwag ka na mag-alala, alam ko naman ang totoo. Inunahan na siya ni Leia. Hindi na rin nagtaka si Miko kung bakit alam na ni Leia ang totoo sa pagkatao niya dahil alam naman ng lahat sa opisina na hindi siya tunay na anak ni Mr. Chairman. Huminga ng malalim si Miko at tila kinakabahan sa kanyang nais na sabihin. Pumapayag na ako. Biglang sambit ni Leia. Natigilan si Miko. Tila naglo-loading pa sa kanyang narinig. Pwede mo bang maklaro kung... Pumapayag na ako, Miko. Pumapayag na akong maging kasintahan mo. Nakangiting sambit muli ni Leia. Is that true? I mean, wow! Napatalon sa sobrang tuwa si Miko. Sa labis na kasiyahan ay hindi na nito napigilang si Ile ng halik si Leia. At dahil sigurado na si Leia sa nararamdaman niya para sa binata, ay sumabay na rin siya sa mga halik ni Miko. Mga halik na tila umaapoy. Hindi nila alintana ang biglang pagdating ni Mr. Chairman at nahuli sila sa ganoong akto. Miko! Sigaw ng matanda. Mabilis na nagkalas ang dalawa at kapwa naghahabulan ng hininga sa sobrang kaba. Tila lalabas ang puso ni Leia. Kinakabahan siya sa susunod na sasabihin ng lolo niya. Miko, I want you to marry my granddaughter. Sa lalong madaling panahon. Sa halip na matakot sa naging desisyon ng matanda, ay nagtalunan pa sa tuwa ang mga puso ni Miko at Leia. Yes, Papa. I will marry Leia as soon as possible. Bumaling si Miko sa dalaga. Please, marry me. Oo. Hindi pa man tapos magsalita si Miko at wala mang handog na singsing, ay walang alinlangan si Leia na pumayag na makasal sa binata. Batid kasi ni Mr. Chairman na nagmamahala ng dalawang taong importante sa buhay niya. Ayaw na niyang maulit pang nangyari sa nakaraan noon, kung gaano naging mahigpit si Mr. Chairman sa anak niya na ina ni Leia. Nais niyang bawiin ang lahat ng mga nasayang na oras at panahon na puro mga ngiti lamang at walang galit sa puso. Sa kagustuhan ng Mr. Chairman ay agad na naikasal si Leia at Miko. Napauwi ni Leia ang kamag-anak ng kanyang ama sa Visayas. Si Chang na nagpalaki sa kanya noon. Masayang-masaya ito para kay Leia. Maging si Tessa ay nakatanggap ng magandang balita. Napagdesisyon na ng mag-asawang Leia at Miko na sa mansyon na rin tumira si Tessa. Nang sa ganon ay may makasama palagi si Leia, lalo pa at nagdadalawang tao na siya. Naging maayos ang pagsasama ni Leia at Miko. Samantala ay nalaman din ng kumpanya ang ginawang pagpapahamak ni Kyla kay Leia. Nais na sana itong ipakulong ni Miko, ngunit dahil sa sobrang kabaitan ni Leia ay hindi ito pumayag. Tinerminate na lamang si Kyla sa trabaho kasamang finance PIC na kasabot niya at hindi na kailanman pa pwedeng bumalik sa kumpanya. Tunay ngang mapaglarong tadhana. Ang kailangan lamang ay maging matibay tayo at marunong sa bawat agos at alon sa buhay natin. Maging mapagkumbaba tayo palagi. Ang siyang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon. Deserve ni Leia ang lahat ng kaginhawahan, kaligayahan, maganda at masayang pamilya. Sa kaibuturan ng kanyang puso at likas na mabuting tao, ay karapat-dapat lamang ang swerte na meron siya ngayon.
Hindi niya man hinanap ang magandang buhay at pagmamahal na matagal nang naging kulang sa puso at isipan niya, ay kusa naman itong ibinigay ng pagkakataon at tadhana.